Jeremias, Kabanatang 30. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkaabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. At ang mga ito ang mga salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Huda. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nangakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. Kayo'y magtanong ngayon, at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakikita ang lahat na lalaki na mga kamay ay nanga sa kaniyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at ang lahat na mukha ay naging maputla? Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na napat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking aalisin ang kanyang pamatok sa iyo, at aking papatirin ang iyong mga tali, at hindi na siya maglilingkod pa sa mga taga-ibang lupa. Kundi kanilang paglilingkuran ang Panginoon kanilang Diyos, at si David na kanilang hari na aking ibabangon sa kanila. Kaya't huwag kang masindak, O Jacob na aking lingkod, sabi ng Panginoon, huwag ka mang manglupaypay, O Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag, at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik, at tiwasay at walang tatakot sa kanya. Sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita, sapagkat gagawa ko ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa inyo. Ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay walang kagamutan, at ang iyong sugat ay mabigat. Walang makipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling. Ikaw ay walang mga panggamot na nakagagaling. Nilimot ka ng lahat na mangingibig sa iyo. Hindi ka nila hinahanap, sapagkat sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa ng mabagsik, dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan, dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo, kaya't silang lahat na nagsisi lamon sa iyo ay mga lalamon, at lahat ng iyong kaaway, bawat isa sa kanila'y magsisipasok sa pagkabihag, at silang nagsisisamsam sa iyo ay magiging samsam, at lahat na nagsisihuli sa iyo ay aking ibibigay na huli. Sapagkat pagiginawahin kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi, ito ang Siyon, na hindi hinahanap ng sinuman. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito,
Aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob, at pakukundanganan ko ang kaniyang mga tahanang dako, at ang bayan ay matatayo sa kaniyang sariling bunton, at ang bahay-hari ay tatahan ng ayon sa ayos niyaon. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya, at aking pararamihin sila, at sila'y hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila, at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay maging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan kayong lahat na nagsisipagpighati sa kanila. At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? Sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Narito ang unos ng Panginoon, ang kanyang kapusukan, ay bubulalas na parang buhawi, hahampas sa ulo ng masama. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa.